Aray! Malakas na daing ni Samantha. Napahawak siya sa pagkababae, sa kamaras na napadilat at napalingon sa tabi. May lalaki ron, at hindi lang basta lalaki, kundi gwapong lalaki. Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Kailangan ko nang umalis. Diyos ko, grabe. Pogi, dyan ka lang ha? Sleep well. Nagkumahog si Samantha sa pagpulot ng damit niya na nagkalat sa sahig. Habang ginagawa yon, nagkakandang uwi siya dahil dama niyang malaking nayurak sa kanyang pagkababae. Jumbo hotdog kasi nito. At nakukuha ko pa talagang alalahanin kagagahan ko. Sabi niya sa kanyang isipan. Ang natatandaan niya lang, habang nasa dance floor sila kanina ng estranghero, ay kinuha nitong isang baso ng alak na binigay ng DJ. Pero habang nakalapit sa kanyang lalaki, ay nagiinit ng katawan niya, kaya nauwi sila sa Chukchak Chinese. Si Sammy, Diyos ko, nasaan siya? Hindi pwedeng iiwan niya lang ako rito. Hindi ko alam kung paano uuwi. Biglang nagpanik si Samantha dahil na rin sa kakaibang emosyon, takot at pagkainis sa sarili kung bakit humantong siya sa ganito. Ang pakikipagtalik sa lalaking hindi niya naman kilala. Naglakad siya sa pasilyo. Napagtanto niyang halos nasa likuran lang pala ng bar ang pinagmulan niyang kwarto. Oh my God, Samantha? Ano nangyari sa'yo? Diyos ko, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nanggaling ha? Bakit ganyan ang ayos mo? Ginahasa ka ba? Sumagot ka! Agad siyang napabaling sa kanyang likuran. Nakita niya bigla si Sammy. Inayos si Samantha ang sarili. Hindi pwedeng malaman itong nangyari sa kanya dahil tiyak na puputoktahin siya nito. Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na, Sammy. Lumabas kasi ako dahil nahihilo ako. Nasusuka din. Alam mo na, hindi ko alam kung saan ang banyo nila doon sa loob. Bigla ka kasing nawala sa dance floor kaya lumabas na ako dito. Kinakabang paliwanag niya dahil baka mahalata nito ang totoong nangyari sa kanya. Sigurado ka ba? Bakit ang gulo ng buhok mo? Nagkalat na rin ang makeup sa mukha mo. Sigurado ka ba talagang walang masamang nangyari sa iyo ha, Samantha? Nakakunot noong tanong nito sa kanya na para bang hindi sigurado sa mga sinasabi niya. Ano ka ba naman? Malamang. Lasing ako. Kaya nagkalat na yung makeup sa mukha ko. Kaya tara na. Umuwi na tayo dahil pakiramdam ko. Umiikot ng paningin ko. Sige. Tara na. Dahil maaga pa tayo bukas. Buti nilang medyo nawala ng pagkalasing ko. Dahil sa pag-aalala. Bigla ka nilang nawala sa paningin ko Pinapakaba mo ako Hindi na siya nagkomento pa sa sinabi ng kanyang pinsan. Dahil talagang ginawa niyang lahat upang wag siyang mahalata na nahihirapan sa paglalakad at may iniinda. Pagka-uwi nila, agad siyang naglinis ng sarili at natulog na hawak pa rin ang kifi niyang mamaga. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Sammy. Halos 2 oras din ang naging biyahe nila bago nakarating sa pinapasukang trabaho ng kanyang pinsan bilang kasambahay din sa isang malaking bahay. Ang laki pala ng bahay na to, Sammy. Ilan ba kayong makatulong dito? Tanong niya sa pinsan nang makapasok na sila sa isang malaking bahay. Hindi ko alam, pero mukhang marami naman. Natigil ang pag-uusap nila sa pagdating ng isang matandang babae. Oh, nandito na pala kayo, Sammy. Siya na bang pinsan mo? Ako po, Manang. Siya na po ang pinsan kong si Samantha. Insan, siya si Manang Lourdes, ang mayordoma sa mansyon na to. Baling ni Sammy sa kanya, kaya agad siyang bumati sa matanda at bahagya pang yumuko, tanda ng paggalang dito. Magandang umaga po, Manang Lourdes. Ngumiti naman ang mayordoma. Oh, ikaw nang bahalang magturo dyan sa pinsan mo sa iba pang mga gawain dito sa bahay ha, Sammy. Mag-ayos na kayo para makapag-umpisa na kayo sa inyong mga trabaho. Dahil dumating na si Duke, ayaw pa naman ng batang yun na may nakikitang alikabok sa bawat sulok ng mansyon. Talaga po, Manang. Nako, sige po. Sasamahan ko po muna tong pinsan ko sa magiging silid niya, Manang ha. Pagkatapos, ay agad po kami maglilinis. Nakangiting wika niya sa matanda. Tumango lang ito, kaya agad siya nitong hinila sa braso. Agad naman siyang napapangwi dahil sa biglaang pagkirot sa pagitan ng kanyang mga hita. Oh, anong nangyari si Samantha? Kagabi pa kita napapansin na para bang nasasaktan ka talaga Hirap ka rin kung maglakad. Ay, tapatin mo nga ako. May nangyari ba sa yung kakaiba kagabi na hindi mo man lang sinasabi sa akin? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang tanong ng kanyang pinsan. Nag-iwas ng tingin si Samantha. Mamaya, mag-uusap tayo, Samantha. Kung totoo man na may nangyaring kakaiba sa'yo kagabi,
Sa ngayon ay kailangan muna nating magtrabaho dahil balita ko, sobrang sungit at strikto ang anak ng mag-asawang Zamora. Hindi agad siya nakasagot sa sinabi ng pinsan. Bagkos ay sumunod na lang siya dito nang magsimula na itong maglakad. Ang totoo ay blanco ang utak niya dahil sa nangyari kagabi. Ang gusto niya lang gawin sa sandaling ito ay ipukpok ang kanyang ulo para matauhan siya sa kanyang nagawa. Dinala siya ni Sammy sa isang magandang silid. Hindi naman ito kalakihan, pero masasabi mo talagang sapat na yon para makaramdam siya ng kaginhawaan. Dito ang kwarto mo, sa akin naman ay ang katabi mo mismo. Habang iba naman nating mga kasamahan ay sa iba pang mga kwarto na katabi din ito. Ayusin mo na mga gamit mo dahil ituturo ko pa sa iyo ang dapat mong gawin. Sige na, mamayang gabi na tayo mag-uusap. Pupuntahan kita dito. Salamat, Sammy. Tumango lang ito sa sinabi niya. Pagkatapos ay lumabas na ito ng silid. Niiwan naman siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ay inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. Agad naman siyang napapangiti dahil sa kagandahan ng kwarto. Hindi niya kasi inaasahan na may sariling silid ang mga katulong. Ang iba kasi lalo na nang huli niyang napasukan bilang kasambahay ay natutulog sila sa maid's area kasamang iba pang mga kasambahay. Agad siyang tumayo pero agad ding napangiwi nasa biglaang pagkirot ng kanyang ibabang parte ng kanyang katawan. Ay, tanga ko talaga. Bakit ko ba nagawang ganong bagay? Paano na ako nito ngayon? Bulalas niya sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang mag-ayos, ay agad na siyang lumabas ng silid. Agad niyang hinanap si Sammy para maturo na nito ang kanyang mga dapat na gagawin. Nakita naman niya ito sa kusina kasama ang dalaw pang mga kasambahay. Nahahalta kasi niya na kasambahay ang mga yon dahil sa suot ng mga itong pangkatulong. Oh, Sammy! Nandito ka na pala. Isa nga pala. Ito si Ate Betty. Siya ang naglalaba rito. Ito namang isa si Maureen, ang pinakabata sa atin. Siya ang naatasan na maglinis ng buong bahay na to. At dahil nandito ka na, kayo ng dalawang gagawa nun. Dahil akong naatasan dito sa kusina. Tsaka isang araw lang naman kung maglinis kayo. Tsaka doon sa garden, wag mo nang intindihin yon dahil may hardinero naman tayo. Okay na ba sa iyong lahat? Baka may gusto ka pang itanong. Wala na. Okay na sa akin lahat. Tumango ang kanyang pinsan. Ngumiti naman ang dalawang bagong pinakilala sa kanya ni Sammy. Kaya nginitian niya rin ang mga ito. Nagsimula na silang maglinis ng bahay. Hindi naman din sila nahihirapan dahil sakto sa kagamitan ng bahay. 3 oras din ang matapos silang paglilinis ang halos buong bahay. Ang hindi lang nila nalinisan ay ang mga kwarto ng kanilang mga amo. Dahil ang sabing Sammy ay hindi raw sila pwedeng maglinis doon kung hindi sinasabi ng mga ito. Iinom lang ako sandali sa kusina. Paalam ni Samantha sa pinsan. Nang tumango si Sammy ay nagtuloy na siya sa kusina para makainom. Pagdating niya roon, wala namang tao. Pwede naman dong inumin tong nasa ref. Bulong niya sa sarili. Natuwa naman siya nang makita na may label naman ang malalagyan doon. For kasambahay ang kinuha niya. Pwede bang makahingi na rin ng tubig? Bigla siyang natuod nang marinig ang matigas na boses na yon mula sa kanyang likuran. Nakatalikod kasi siya dahil kumukuha siya ng tubig sa fridge. Agad siyang dumampot ng isang mineral water at bago siya humarap sa lalaking nasa likuran niya, ay isinara muna niya ang fridge. Ito po, sir. Nakayukong iniabot niya sa kung sino man ang nasa harapan ng lalaki. Alam niya kasi na ang amo nila iyon dahil wala naman silang ibang kasamang lalaki sa malaking bahay na iyon maliban sa hardinero. Pero agad din siyang napakurap ng diretsyong naglanding ang mga mata niya sa isang magandang tanawin, sa isang mabatong katawan ng lalaki. Biglang namula ang kanyang mukha nang makita niyang maraming pandesal na nakahain. Thanks. And please, eyes up here, woman. Biglang nalaki ang kanyang mga mata nang marinig ang tila mapang-asar na boses nito. Kaya mabilis siyang nag-angat ng tingin. Bahagya siyang napapaatras nang makita ang kabuuan ng mukha nito. Bigla ring nahulog ang bitbit ng isang bote ng mineral water. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Samantha nang mamukhaan niya ang lalaking nasa kanyang harapan na ngayon ay umiinom na ng tubig. Agad na napako ang paningin niya sa Adam's apple nitong nagtaas baba. Bigla siyang napanunok sa kanyang sariling laway nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi lamang. Diyos ko, totoo ba itong nakita ko? Nanlalaking matang bulalas niya sa kanyang isipan. Pakiramdam ni Samantha ay bigla siyang pinagpawisan ng malapot nang bigla itong humarap sa kanya. Tila naging tuod na lang siya habang nakatayo sa harapan ng lalaking hindi niya inaasahang makikita niya pa. Woman, okay ka lang?
Bigla itong yumukod, kaya napapatras si Samantha habang tumango-tango. Napakurap-kurap pa siya nang bigla nitong iabot ang nahulog na mineral water. Pakibalik mo na sa ref. Aalis na ako para makapagsalita ka na. Biglang tumalikod ang lalaki. Marain siyang napapikit nang maunawaan ang huling sinabi nito. Shit! Hindi niya ako nakilala? Napakurap-kurap siya muli dahil sa nangyari. Kamuntikan pa siyang mapasadsad sa pagkakatayo. Buti na lang, mabilis siyang napahawak sa pader. Doon niya binitawan ang kanyang hininga na kanina niya lang pinipigilan. Amo ko siya? Ang lalaking nakasiping ko gabi ay siyang magiging amo ko? Anong gagawin ko? Biglang nanginig ang kanyang mga tuhod dahil sa sobrang kaba. Paano kung makilala niya ako? Anong gagawin ko? Nakakahiya. Napasabunot na lang si Samantha sa sariling buhok. Huy, anong nangyari sa'yo? Bakit mo naman sinasabunutan yung sarili mong buhok? Napaangat ang kanyang paningin sa kanyang pinsan na kapapasok pa lang sa kusina. Bigla siyang naging balisa. Hindi naman din kasi pwedeng sabihin sa kanyang pinsan ng diretsahan na amo nila pala ang nakaniig niya kagabi sa bar. Masakit kasing ulo ko eh. Mukhang napasobra kasi tayo ng inom kagabi. Hindi na talaga ako ulit pa sa pag-iinom sa amin. Pagsisinungaling niya sa kanyang pinsan. Ganun ba? Akala ko kung napano ka na. Hindi ka kasi sanay uminom. Gutom ka na ba? Kung gusto mong magmerienda, kumuha ka lang dyan sa fridge. Maraming pagkain dyan. Hindi naman sila magagalit lalo na pagdating sa pagkain. Magluluto pa kasi ako para sa pananghalian natin eh. Tsaka, huwag kang mag-alala. Magluluto ako ngayon ng sabaw para makahigop ka. At dahil tapos na rin naman kayo sa inyong mga gawain, at pwede ka na magpahinga muna kahit 1 oras lang, gigisingin na lang kita mamaya kapag tapos na ako makapagluto. Biglang nagliwanag ang mukha niya dahil sa sinabi ni Sammy. Agad niya itong niyakap dahil sa tawa. Salamat talaga, Insan ha. Sobrang sakit talaga ng ulo ko eh. Kanina ko pa to iniinda. Okay lang ba na magpahinga muna ako, Sammy? Hindi ba sila magagalit? Si Sammy na ang mismong kumalas sa mahigpit niyang pagkakayakap. Sa kamarahang pinalo ang braso niya. Magagalit sila kapag natutulog kang hindi pa tapos ang ginagawa mo. Kaya sige na, kumuha ka na lang dyan ng kung anong pwede mo munang mapagtyagaan. Pagkatapos ay magpahinga ka na dahil magluluto pa ako para sa ating tanghalian. Tumango na lang si Samantha dahil sa sinabi nito. Tumalikod nito sa kanya para magluto, kaya binuksan niya muli ang fridge at doon naghanap ng pagkain. Laking tuwa na lang niya dahil may iilang slice pa ng chocolate cake na naiwan, kaya kumuha siya ng 2 slice dahil talagang gutom na siya. Agad niya itong kinain, pagkatapos ay pumanhik na siya sa kanyang silid. Paghiga niya pa lang sa kama, ay hindi nagtagal, agad na siyang nakatulog. Nagising na lang siya dahil sa ingay ng mga katok na nagmumula sa labas ng pintuan. Ate Samantha, gising na raw po dahil kakain na sabi po ni Ate Sammy. Agad siyang napabangon nang marinig ang boses ni Maureen. Oo, sandali lang. Isusunod ako. Sagot niya sa babae. Agad niya nang inayos ang kanyang suot, pagkatapos ay agad na lumabas ng silid. Pero pagdating niya sa mahabang dining table, ay agad nang umurong ang kanyang mga paa nang makita niyang lalaking hindi niya gustong makita pa. Akmang tatalikod na sana siya ulit nang bigla na lang siyang tawagin ni Sammy. Maging ang kanilang mayordomo na si Manang Lourdes. Oh, gising ka na pala, Samantha. Halika na, kakain na tayo. Bigla siyang napapikit dahil sa narinig mula sa ginang. Agad niyang inayos ang kanyang pagkakatayo at dahan-dahang humarap sa mga ito. Bahagya pa siyang napakagat sa kanyang pang-ibabang labi dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Pasimple siyang sumulyap sa lalaki. Pero seryoso lang ito sa pagsubo na parabang wala itong ibang kasama. Nasa pinakadulo ito na nakapwesto. Nakaharap ito sa kanilang lahat. Ipinaghila siya ng upuan ni Sammy, kaya agad na siyang napaupo. Bakit kasama natin kumain ng amo natin, Sammy? Mahinang bulong niya sa kanyang pinsan. Malay ko ba, Samantha? Alam mo naman na ngayon ko pa lang siya nakita ng personal sa 1 taon na pagtatrabaho ko dito. Tsaka, nagtataka nga ako kung bakit sumabay siya sa atin. Sa pagkakaalam ko, hinatira na siya ng pagkain ni Manang Lourdes sa kanyang silid kanina. Sagot nito sa mahinang boses. Kumain na kayo. Huwag kayong mahiya sa akin. Dahil mula ngayon, ay palagi yun akong kasabay sa pagkain hanggat narito ako. Bigla siyang natahimik nang biglang magsalita ang lalaki, kaya napatitig siya sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na sobrang gwapo pala talaga nito kapag natitigan sa malapitan. Bigla siyang napalunok sa kanyang sariling laway nang biglang may maalala. Hindi niya ba talaga ako nakikilala? Imposible naman yatang mangyari yun.
Siya nga hindi ko nakalimutan kahit madilim at lasing pa ako sa mga oras na yun eh. Tanong niya sa kanyang isipan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki. Hindi niya alam, pero biglang may kung anong kirot sa kanyang dibdib sa kanila nang hindi siya nito maalala. Narinig niyang nagsalita ang ginang, pero hindi niya ito naiintindihan dahil ibang tumatakbo sa kanyang isip. Pero mas mabuti na rin sigurong hindi niya ako maalala para walang maging problema. Wika niya pa sa kanyang isipan. Agad na siyang nagsandok ng pagkain sa kanyang plato nang makita niyang iba nagsimula na rin kumain. Tahimik lang siya sa tabi ng kanyang pinsan habang kumakain. Hindi na siya nag-angat pa ng tingin dahil natatakot siya na baka magtagpo ang mga tingin nila ng lalaki. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat na hindi siya nito naaalala dahil kapag nagkataon, baka bigla siyang paalisin nito sa trabaho. Tahimik lamang silang kumain lahat. Walang nagsasalita. Siguro takot din ng mga ito at nag-iingat, lalo pa't kasama nila sa pagkainan ang kanilang amo. Ako nang maghugas ng plato, Sammy. Ikaw naman ang magpahinga. Alam kong masakit din ang ulo mo, kaya sige na. Magpahinga ka na doon. Ako nang bahala dito. Nakangiting wika niya sa kanyang pinsan. Agad siya nitong niyakap habang malapad ang mga ngiti. You're the best, Samantha. Kanina pa nga sumasakit ang ulo ko eh. Pero sigurado ka ba na ikaw na ang bahala dito lahat? Ang daming hugasin. Tutulungan na lang muna kita dahil baka mapagalitan ako ni Manang Lourdes kapag nakita niyang ikaw ang gumagawa ng trabaho ko. Ano ka ba? Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Kaya sige na, magpahinga ka muna doon, okay? Nakangiting wika niya sa babae. Matamis naman itong umiti at nagpasalamat sa kanya bago siya tuluyang iniwan sa kusina. Napabuntong hininga nilang si Samantha bago sinimulan ang kanyang dapat na gawin. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, ay biglang lumitaw sa isip niya ang kanilang amo. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Dapat pa siya mapasalamat na hindi siya nito nakilala o madismaya siya dahil ang bilis siya nitong nakalimutan. Ay, bakit ba ako nagkakaganito? Nababaliw na yata ako. Inis na ani niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga na lang siya dahil biglang may nabuong kirot sa kanyang dibdib nang maisip niyang sino ba naman siya para alalahanin ng lalaki. Lalo pa na sa itsura nito ay tiyak na marami ng babaeng dumaan sa buhay nito. Mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay tinulungan niya sa iba pang mga gawain ng kanyang mga kasama. Mabilis na lumipas ang mga araw, wala namang ibang nangyari sa nakalipas na 1 linggo. Wala din siyang ibang ginawa kung hindi ay umiwas sa kanilang amo dahil na rin sa takot na baka maalala siya nito. Baka kasi kung anong isipin nito sa kanya, gayong isang pagkakamali lang naman ang lahat kaya nangyari sa kanilang bagay na yon. Oh, bakit ngayon ka palang lumabas ng silid mo, Samantha? Anong oras na ha? Bungad ka agad sa kanya ni Aling Lourdes pagkarating niya sa kusina. Walang ibang tao doon maliban sa kanilang dalawa. Pasensya na po, Manang. Nilinisan ko po kasi ang silid ko eh. Ngayon lang po kasi ako natapos. Nakalimutan ko po ang oras. Nakangiting wika niya sa ginang habang nagpupunas ng mesa. Ganun ba? O sige, kumain ka na dyan dahil anong oras na oh. Malilipasan ka talaga ng gutom. Nakung bata ka talaga. Nginitian niya lang niya ang ginang bago kumuha ng mga plato at nagsandok. Pero agad din siyang napatigil nang biglang magsalita ang ginang. Oh, iho, Duke, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Dahil sa kanyang narinig, ay biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Pero kahit ganun pa man, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang ginagawa. Tapos na ako, Aling Lourdes. Salamat. Gusto ko lang uminom ng malamig na tubig. Oh, sige. Samantha, asikasuhin mo muna si Duke dahil may niiwan pa akong trabaho sa sala. O sige na, maupo ka na muna dyan, iho. Kung may ibang gusto ka pa, iutos mo na lang kay Samantha ha. Sige, Manang, salamat. Maikling tugon ni Duke sa ginang. Habang siya naman ay mabilis na nagtungo sa fridge at kinuha doon ng isang pitsil ng tubig. Kumuha muna siya ng baso at nagsalin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking nanatiling nakatayo habang nakatitig sa kanya. Kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Eto na po ang tubig niyo, sir. Mahinang wika niya sa lalaki bago iniabot dito ang baso. Thanks. What's your name again? Bigla siyang napaangat ang tingin sa lalaki. Hindi sinasadyang mapatitig siya sa mga mata nitong tila hinihigop ang kanyang buong pagkatao. Samantha po. Mahinang sagot niya dito. How old are you, Samantha? Tanong muli nito habang marahang sumimsim ng tubig mula sa baso.
Bigla siyang pinamulahan ng mukha nang marinig niyang pagbanggit dito sa pangalan niya. 22 na po ako, sir. Sagot niya habang todo iwas ng tingin. Have we met before, Samantha? Dahil sa tanong na yon, ay pakiramdam ni Samantha biglang humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Bigla siyang namutla habang napatitig sa lalaki. Ha? Hindi po. Bakit niyo naman po nasabi yan, sir? Kinakabahang wika niya sa lalaki. Tumitig ito sa kanya ng mariin, pagkatapos ay marahang tumango-tango. You look familiar to me. But anyway, nagbago na palang isip ko. Wika nito, pagkatapos ay bigla itong umupo mismo sa uupuan niya. Napakurap-kurap na lang si Samantha nang makita niyang nagsimula nitong maghimay ng kanin at ulam. Pagkatapos ay mabilis na sumubo na tila ba gutom na gutom talaga. Sir? Akin po yan. Kinakabang aning niya sa lalaki. Bigla itong nagtaas ng tingin sa kanya. I know, kaya kumuha ka nilang ng sayo doon. Sige na, para makasama kong kumain. Wika nito habang nakatitig sa kanya ng mariin. Kaya bigla siyang nag-iwas ng tingin sa lalaki at mabilis na tumalikod para kumuha muli ng pagkain. Napakagat na lang si Samantha sa kanyang pang-ibabang labi na sa magkahalong emosyon na kanyang nararamdaman. Umupo siya sa pinakadulo ng mahabang mesa dahil kinakabahan siya sa presensya ng lalaki. Uupo na sana siya pero bigla itong magsalita. Bakit naman dyan ka umupo, Samantha? Dito ka na sa harapan ko. Tayong dalawa na nga lang kumakain dito. Diyan ka pa pumapwesto sa malayo. Come on, Sam. Pero nakakaya naman, sir, kung dyan po ako maupo malapit sa'yo. Nakangiwing wika niya sa lalaki. Biglang tumaas ang isang kilay nito habang pinakatitigan siya. Bagay na mas lalong nagpabilis ng pagtibok ng kanyang puso. Are you avoiding me, Sam? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi nito. Avoid you? Naku, bakit ko noon po kayo iiwasin, Sir Duke? Medyo alangan niya pagsagot sa lalaking titig na titig sa kanya. Mabuti kung ganun. Ngayon, dito ka na maupo sa harap ko, Sam. Pero sir, gusto mo bang buhatin pa kita para lang masunod mo ang gusto ko, Sam? Biglang nag-init ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Kaya mabilis siyang nagtungo sa pinakaharap na inuupahan ng kanyang amo. Inilapag muna niya ang kanyang plato bago umupo. Nang mapasulyap siya sa lalaki, ay lihim na lang siyang napapangiti nang makita itong bahagyang napapangiti din. Biglang tumunog ang cellphone nito. Nakita niyang mabilis din itong sinagot ng amo na tila bang walang pakialam na maririnig niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Hey! Bunga nito sa kabilang linya habang siya ay tahimik lang na kumakain. Tinitiis niya lang ang gutom. Nahihiya din naman siyang lantakan ng diretso ang pagkain gayong nasa harapan niya ang kanilang amo. Kaya wala siyang ibang nagawa kung hindi ay magdahan-dahan sa pagsubo. Alright babe, you can come here anytime you want. Bigla siyang natigilan dahil sa sinabi nito mula sa kabilang linya. Alright, I love you too. See ya. Hindi alam ni Samantha kung bakit biglang kumirot ang kanyang dibdib dahil sa narinig. Dahil base pa lang sa usapan ng mga ito, ay natitiyak niyang girlfriend ito ang kausap sa kabilang linya. Pakiligpit na lang, Sam. Susunduin ko lang ang girlfriend ko sa labas ng gate. Uwi ka nito sabay tayo at mabilis na lilisan ng dining area. Bigla siyang napapikit habang marahang hinupuhap ang kanyang dibdib dahil aaminin niyang nasasaktan siya at nadismaya nang malaman niyang may girlfriend na pala ito. Ay, ano pa bang inaasahan ko sa mga mayayaman at gwapo? Naiiling niyang wika sa sarili at pilit na tinapos ang kanyang kinakain. Naguhugas siya ng pinggan nang biglang sumulpot si Sammy sa kanyang likuran. Nagulat pa siya dahil bigla na itong sinundot ng tagiliran niya. Ano ka ba naman, Sammy? Bakit ka ba nagugulat ha? Naiinis sa singhal niya sa babae na tawang-tawa lang sa naging reaksyon niya. Eto naman, sorry na nga. Ginugulat ka lang eh. Bakit ba parang galit na galit ka riyan? Ano bang meron ha? Tsaka, ang ganda ng jowa ni Sir Duke, no? Ang sexy pa. Pero, kabaligtaran nga lang sa ugali. Nakabusangot na wika nito habang dinampot ang mga hinugasan at pinunasan ng tissue. Nakita mo ba? Oo. Ako pa nga mismong inutusan ni Sir na ihatid ang mga bagahe ng jowables niya si mismong sila ni Sir Duke. Sayang, may jowa na pala yun. Type na type ko pa naman. Aray! Napasigaw na lang ito nang bigla siyang hampasin ito sa balikat. Kapag ikaw talaga narinig din at mapagalitan, ewan ko lang talaga sa yung babae ka. Sita niya dito, pero umirap lang ito sa kanya.
Eto naman, di na mabiro. Bilisan mo nga dyan, dahil magpapasama ako sa iyong mag-groceries. Agad siyang napatingin sa kanyang pinsan. Pwede ba yun? Aba, sasabihin ko ba siya kung hindi? Babaeng to. Bilisan mo nga dyan dahil excited na ako makakita ng mga pogi ngayong araw. Kailan pa kaya ako makakahook ng gwapo at mayaman na no? Okay na sa akin kahit matanda, para madaling matigok. Para sa akin na maiwan ang kanyang yaman. Aray! Aray ko naman, nagbibiro lang eh. Malakas na napahiyaw ito nang marahan niyang sapukin sa braso ang babae. Agad itong napalayo sa kanya habang malakas na tumawa. Kaya hindi niya nalang mapigilan ng mahawa sa kakulitan ng kanyang pinsan. Tawang-tawa silang dalawa nang biglang pumasok sa kusina si Duke. You two seem so happy, huh? Mabilis naman nilang naitikom ang kanilang mga bibig, lalo pa nang bigla nilang sumulpot ang isang magandang babae sa gilid nito at parang sawang inilingkis ang braso nito sa braso ng lalaki. Pasensya na po, sir. Nagkakatuwaan lang po kami ni Samantha. Ang pinsan niya nang nagsalita habang nakayuko, habang siya naman ay nag-iwas ng tingin sa mga ito dahil naaalibadbaran siya sa dalawa na naglalambingan sa harapan nila. Alright. At ikaw, Sammy, hindi ba't inutusan kita mag-grocery? So, what are you waiting for? Hindi you, Samantha. Pumunta ka sa silid ko. Linisin mo ang buong kwarto dahil magpapahinga ng girlfriend ko. Seryosong wika nito sa kanya, kaya hindi niya mapigilang mapatingin sa lalaki. Mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin nang makita niyang titig na titig ito sa kanya. Opo, Sir Duke. Mahinang wika niya. Pakibilisan, dahil gusto ko nang magpahinga. Masungit na wika ng babae habang nakatingin sa kanya, kaya marahan na lang siyang tumangot na papabuntong hininga. Agad siyang nagtungo sa silid ng kanilang amo. Pagbukas niya pa lang sa kwarto, ay bumungad kaagad sa kanyang malawak at mabango nitong silid. Agad niyang inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan. Medyo napapangiti siya dahil unang beses na nakapasok siya sa kwarto nito. Pero agad din siyang napatigil nang maalala ang girlfriend nito. Lalo pat natitiyak niya na magtatabi sa pagtulog ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nasaktan sa isipin niyang yun. Bakit pa ako nagkakaganito? May gusto na ba ako sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Napapailing lang siya habang nagsimula ng maglinis ng buong kwarto. Habang nagba-vacuum, hindi niya rin naman may pagkakaila nang una niya itong makita sa resto ay kakaiba na kagad ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Kakaibang init din ang hatid dito sa kanyang katawan na siyang humantong sa kaganapang yun na kahit na kailan ay hindi niya makakalimutan. Sana lang ay walang mabubuo sa gabing yun dahil kapag nangyari, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Malungkot na wika niya sa sarili. Mabilis niyang tinapos ang paglilinis sa kwartong yon. Pinalitan niya rin ang mga bedsheets at punda, maging ang kumot. Oh, tapos mo bang linisin ang kwarto ni Sir Duke, Samantha? Bungad kaagad sa kanya ng ginang nang makalabas siya. Opo, manang. Tapos ko na rin pong palitan ng mga kumot nila at punda. Kaya ilalagay ko muna sa mga labahin, manang ah. Oh, sige. Pagkatapos mo dyan, ay pwede ka nang magpahinga. Sige po, manang. Salamat po. Wika niya sa ginang bago tinalikuran nito upang dalhin ang mga maruruming mga bedsheets sa labahin. Patuloy na lumipas ang bawat mga araw at sa mga araw na yon ay ginawa niya talagang lahat upang maiwasan ng lalaki. Pero kahit anong gawin niya pang pag-iwas ay talagang sinusubok siya ng tadhana dahil mukhang naging paborito na siya nitong gawing utusan. Kagaya na lang ngayon, inutusan siya nitong ipaghandaan niya ng merienda ang mga ito. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang mainis sa lalaki dahil kahit nandyan na si Sammy sa kanyang tabi, ngunit siya pa rin ang bukang bibig nito. Nagkakainis naman. Inis na wika niya sa kanyang sarili habang naghahanda ng merienda para sa dalawa. At bakit ka naman naiinis? Biglang nalaki ang kanyang mga mata nang marinig ang lalaking nagsasalita mula sa kanyang likuran. Malapit lang ito sa kinatatayuan niya. Kaya mabilis siyang napaayos sa pagtayo at nilingon ito. Pero sa kamalasan ay agad din siyang napaatras dahil kamuntikan nang mabunggo ang mukha niya sa dibdib nito. Pero mukhang talagang minalas lang siya dahil bigla siyang na-out of balance kaya muntik na siyang mapasubsob sa sahig. Buti na lang at mabilis siyang nahawakan ng lalaki sa kanyang bewang. Sir, nauutal niyang aniya sa lalaki. Bigla siyang napatitig sa mukha nito kaya hindi niya mapigilang mapalunok ng sariling laway dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha. Maging ang hininga nito ay langhap na langhap niya. Napakurap-kurap siya dahil sa nangyari. Mukhang mabilis na natauhan naman ng lalaki, kaya kaagad siya nitong binitawan.
Damn it. Malutong na mura nito, bagay na nagpakaba sa kanya ng gusto. Biglang kinabahan si Samantha nang makita niya itong umayos sa pagkakatayo habang seryosong muka. Kitang-kita niya pa kung paano gumalaw ang panga nito bago nilisan ng kusina. Ay, Diyos ko, ang lakas ng kaba ko. Doon siya napahinga ng maluwag dahil sa matinding kabang kanyang nararamdaman. Pagkatapos, ay kaagad niya nang tinapos ang paghahanda ng merienda para sa mga ito. Patuloy pa rin na dumaan ang mga araw. Nagtataka na si Samantha sa kanyang sarili dahil kung bakit nagigising na lang siya tuwing umaga na masama ang kanyang pakiramdam. Ano bang nangyayari sa akin? Takang tanong niya sa sarili. Pagkatapos, ay agad na napabalikwas ng bangon si Samantha nang maramdaman niyang tila masusuka siya. Agad siyang napatakbo sa banyo. Pagkatapos, ay lumuhod siya sa inidoro at doon nagsusuka hanggang sa mawalan siya ng lakas. Pagod na napaupo siya sa malabing na taas habang hinahabol ang kanyang sariling hininga. Wala naman siyang naisuka. Tanging laway niya lang kaya hindi niya alam kung napano siya. Hanggang sa bigla na lang siyang may naalala. Mabilis siyang napahawak sa kanyang dibdib nang biglang bumilis ang pagkabog niyon. Tila ba hinahabol siya ng 10 mga kabayo dahil sa sobrang bilis niyon. Diyos ko, hindi kaya buntis ako? Nauutal na wika niya sa kanyang sarili. Bigla siyang nalamig dahil sa isipin yon. Hindi maaari. Paano ko bubuhayin ang anak ko? Tila wala sa sariling sambit niya sa kanyang sarili habang nag-uunahan sa paglandas ng kanyang mga luha. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kama at doon umiyak ng umiyak. Naguguluhan siya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pero talagang hindi niya mapigilang mapahagulhol dahil sa pag-aalala. Unang pumasok sa kanyang isipan ay hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanilang amo ang tungkol sa kanya. Gayong hindi siya nito naaalala. Isa pa, napakalayo ng agwat nila sa buhay. Ayaw naman niyang masabihin na baka pera lang ang habol na dito dahil mayaman ang lalaki. Habang siya ay isang kahag-isang tukalang. Diyos ko, paano na ang pamilya ko? Sigurado akong makakahinto ako nito sa trabaho. Tila maiiyak ng wika sa sarili. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kanyang silid. Naisipan niyang magtungo sa kusina dahil bigla siyang nakaramdam ng gutom. Naiinis siya sa kanyang sarili kung bakit ngayon niya lang ito nadiskubre. Gayong mag-iisang linggo niya lang napapansin na nagigising siya sa tuwing sumasapit ang 12:00 ng gabi dahil nagugutom siya. Pagkatapos ay palagi siyang nagsusuka tuwing umaga. Kaya pala palagi ako nagugutom. Dahil may maliit na sanggol na palang nagugutom sa sinapupunan ko. Nakangiti niyang aniya habang naglalakad patungong kusina. Mabuti na lang talaga dahil gabi siya tuwing sinusumpong ng paglilihi. Dahil kung nangyari sa araw siya sinusumpong, siguradong magtataka ang mga kasama niya dahil sa katakawan niya, lalong-lalo na ang pinsan niyang si Sammy. Pagdating niya sa kusina ay sobrang dilim dahil nakapatay ang lahat ng ilaw, kaya dating gawi. Nagmumukha siyang magnanakaw habang dahan-dahang naglalakad at marahang hinagilap ang malaking ref. Sana may makain pa ako dito. Pizza sana. Masamang magnakaw pero yung baby ko magugutom. Kagatlabing sabi ni Samantha sa sarili. Nagbabaka sakali siya na may iiwan na namang pizza doon. Malapad ang naging ngiti niya nang pagbukas niya ay tumambad sa kanyang 2 box ng pizza na halatang hindi pa nabubuksan. Yes! Parang batang wika niya pa habang mabilis na kinuhang isa doon. Hindi niya alam kung bakit tuwang-tuwa siya na parang gusto niya pang maiyak. Palagi kasi niya nakikita na mayroong pizza sa loob ng ref sa tuwing nagigising siya. Agad siyang naupo at sumandal sa malaking ref. Sinimulan niyang buksan ang pizza at kinain ito. Ang sarap talaga. Wika niya pa habang nakapikit. Hindi naman maramot ang mga amo nila kung sa pagkain din lang. Grabe, ang sarap. Really, huh? Gulat na napadilit ang mga mata si Samantha. Nakakagulat na marinig ang baritonong boses na iyon kahit kailan. Pero mas nagulat pa siya nang makita ang lalaking nakatayo sa mismong harapan niya habang nakadungaw ito sa kanya na puno ng amazement sa muka. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil nga sa sobrang dilim, pero nababanaag niyang namamangha ito. Bakit ka kumakain ng madilim? Tanong nito sa kanya, habang siya naman ay biglang nanigas sa kanyang kinasasalampakan habang hindi alam ang kanyang gagawin. Naaninag niya ang bulto nito na marahang umupo sa kanyang harapan. Pagkatapos ay marahan itong binuksan ng bahagya ang ref. Dahilan
upang maaninag niya ang mukha nito ng tuluyan. Nakatitig lang ito sa mukha niya, habang siya naman ay kahit ang pagnguya sa kinakain ay hindi na nagawa pa. Bigla kasing bumalis ang pagkabog ng kanyang dibdib, lalo pa nang maamoy niya ang panalaking pabango nito. Napakasarap iyon sa kanyang pakiramdam na tila ba nanunuot pa sa kanyang ilong. Mabilis niyang nilunok ang kanyang kinakain at walang alinlangang inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki. Inamoy-amoy niya ito na para bang isang aso habang kinikilala ang kanilang mga amo. Ang bango mo! Mahinang wika niya pa sa pagitan ng leeg nito. Pero agad din siyang natauhan nang maalala ang kanyang ginawa. Agad siyang lumayo sa lalaki na nooy kunot na kunot ang noo habang nakatitig sa kanyang mga mata. Have we really met before, Samantha? Bakit parang nakikita na kita dati, pero hindi lang kita maalala? Kunot noong tanong nito sa kanya habang naguguluhan ng mukha. Bigla siyang kinabahan dahil sa tanong nito. Lalo pa, nang bigla niya nalang maramdaman ng palad nitong marahang humahaplos sa kanyang kabilang pisngi. Pagkatapos, ay ang kasunod niyang naramdaman ay ang hinalaki nitong marahang hinahaplos ng kanyang pang ibabang labi. Sir, please. Please what, Sam? Do you like it? Agad siyang napapikit nang naamoy niya ang hininga nitong tumatama sa kanyang muka dahil sa sobrang lapit ito sa kanya. Pero mas nagulat siya sa kasunod na ginawa nito. Mabilis nitong isinarado ang ref at mabilis na sinunggaban ng kanyang mga labi na nakaawang pa. Sandali lang, sir. Awat niya sa lalaki. Pero hindi ito natinag, kaya hindi siya agad nakagalaw dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang kasunod na lang niyang naramdaman ay ang makita niya ang kanyang sariling gumaganti ng halikan sa lalaki. Mabilis siya nitong naitayo, kaya nabitawan niya ang bitbit na isang box ng pizza. Sinapo nito ang kanyang pangupo at mabilis na iginiya ang kanyang dalawang binti upang ipulupot sa bewang nito. Sir, hinihingal niyang sambit sa lalaki nang maramdaman niya ang mga labi nitong gumagapang na sa kanyang lieg. Habang ang mga mainit itong mga palad ay tuluyan ang naglalakbay sa kanyang katawan. Pumipisil iyon na may kasamang panggigigil hanggang sa bigla na lang itong natigilan na para bang doon lang natauhan. Mabilis siya na itong binitawan. Fudge! Darn it! Malutong na mura nito habang napapahilamos sa sariling mukha at walang alinlangan siya nitong iniwan habang nakatulala. Mabilis na nagsilandasan ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Doon lang siya biglang natauhan dahil sa kanyang ginawang pagpapaubayang halikan siya ng lalaki. Ang tanga ko! Ang tanga! Ang tanga ko! Gusto niyang suntukin ang kanyang sarili dahil sa kanyang ginawa. Pero sa kabilang banda naman ay tila pinipiga ang kanyang puso dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Mabilis niyang hinagilap ang isang box ng pizza at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Doon siya umupo sa gilid ng kanyang kama habang nakasandig. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain habang ang kanyang mga luha naman ay nagpatuloy lang sa pag-agos. Nakakainis ka. Bakit ang bilis mong bumigay? Ano lang kayang iisipin niya sa'yo? Naiiyak niyang sermon sa sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Samantha. Pero hindi kaagad siya lumabas dahil natatakot siyang makita ang lalaki. Lalo pat alam niyang kasama nito sa agahan ng girlfriend nitong si Chloe. Pero wala siyang nagawa dahil may trabaho pang naghihintay sa kanya. Isa pa, wala siyang karapatang maramdaman ng ganoong bagay dahil una, wala naman silang espesyal na relasyon. Maliban lang doon sa nangyari sa kanilang dalawa sa bar, isang buwan ang nakakaraan. Paano kung aalis na lang ako sa bahay na to para matakasan ko na ng tuluyan ng mga pangyayari? Napailinan siya sa kanyang sariling naisip at napapabuntong hininga. Mabilis siyang nagtungo sa kusina. Pero bago pa yon ay madadaanan niya muna ang isang silid kung saan kwarto iyon ni Duke. Agad siyang napahinto nang marinig ang malakas sa bangay ng mga ito na tila ba nag-aaway. Bakit ka ba nagkakaganyan, Duke? Bakit ang lamig mo na sa akin? Ano bang nangyayari sa'yo? Tapos ngayon, gusto mo na umalis na ako dito sa bahay mo? Alam ni Tita Sofia at Tito Ronald na dito ako nakikituloy sa bahay niyo. Rinig ng malakas sa sigaw ni Chloe mula sa loob ng kwarto ng mga ito. Enough, Chloe. Lahat na lang ng mga ginagawa ko ay binibigyan mo ng kalugan. Pagod ako, Chloe, kaya pwede ba? Pagod? At saan ka naman napagod, Duke? Hindi mo na nga ako nabibigyan ng oras upang maibigay ang gusto ko eh. Babae din ako, Duke. May mga pangangailangan. Pero palagi ka nalang pagod. Saan ka ba napapagod ha? Wala ka namang ginagawa.
Sabihin mo lang sa akin kung may babae ka. Dahil malalagot siya sa akin. Bigla siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung tama pang ginagawa niyang makinig sa away ng mga ito. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Chloe. Kaya mas mabuti pang bumalik ka na muna sa kondo mo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Duke? Tanggap ko na nga na ayaw mo magkaroon ng anak kahit gustong gusto ko na eh. 3 taon na tayo, Duke. Kasal na lang ang kulang sa atin. Ilang taon na akong nagtitiis dyan sa ugali mo. Pero bakit mas lumala pa ngayon? Tila isang matulis na punyal ang bumaon sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng babae na ayaw ng lalaki na magkaroon ng anak. Biglang nanginig ang kanyang mga tuhod dahil sa nalaman. Kaya bago pa siya mahuli na nakikinig sa usapan ng mga ito, ay agad na siyang naglakading mabilis papalayo sa kwartong yon. Malakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa mga sandaling yon. Naabutan niya ang kanyang mga kasama na nag-umpisa ng kumain kaya kumain na rin siya. Ipapadala mo ba ang pera mo sa probinsya, Samantha? Sasamahan na kita. Total, linggo naman ngayon, day off natin. Agad niyang nginitian ang kanyang pinsan. Ang totoo ay naguguluhan siya sa kung ano ang kanyang dapat na gawin. Unang sahod niya yon mula sa pagiging katulong. Pero mukhang hanggang 1 buwan nang itatagal niya sa lugar na yon dahil sa kaligayan niya. Uuwi na ako sa amin, Sammy. Doon na lang siguro ako maghanap ng trabaho. Okay lang kahit hindi kalakihan ng pasahod. Dahil sa sinabi niya, ay bigla siyang hinawakan nito sa braso. Nasa loob sila ng kanilang kwarto. Sahod nila sa mismong araw na to. Matagal-tagal rin niyang pinag-isipan ang mga bagay na to na tuloy niya ng lisanin ang lugar dahil siya lang din ang mahihirapan. Teka nga muna, Samantha. May tinatago ka ba sa akin? Magtapat ka sa akin ng totoo. Matagal na akong may napapansing may nagbago sa'yo. Maging ang katawan mo ay nagbago na rin. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Insan? Seryosong tanong ni Sammy sa kanya. Kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin sa babae. Pero hindi nakaligtas sa mga mata ng kanyang pinsan ng biglang pagtulo ng kanyang mga luha. Kaya bigla itong napatayo at hinarap siya. Ano bang nangyayari sa'yo, Insan? Bakit ka umiiyak? Tanong nito na may pag-aalala sa boses. Mabilis naman niyang niyakap ang kanyang pinsan at doon na siya humagulhol. Ibinuhos ang lahat ng nararamdaman sa balikat ng kanyang pinsan. Hinayaan lang naman siya ni Sammy. Hinagod-hagod lang nito ang kanyang likod. Nang bagya ng humupa ang kaiyak niya, ay siya na mismo ang kumalas sa pagkakayakap na dito. Okay ka na ba? Ngayon, sabihin mo sa akin. Ano nangyari? Tinitigan niya sa mga mata ang babae bago ipinagtapat nito ang totoo. Buntis ako, Sammy. Kasabay ng pagbigkas niya sa salitang yon, ay siya ring pagtulong muli ng kanyang mga luha. Ano? Gulat na maang ng babae habang nakanganga pa. Bigla itong napatayo at nagpalakad-lakad. Teka lang, paano nangyaring nabuntis ka? Sinong ama? Kaya ba gusto mo magtrabaho? Dahil natatakot kang malaman nila tita ang totoong kalagayan mo, Samantha? Mabilis siyang napailing habang patuloy pa rin na umaagos ang kanyang mga luha. Natatandaan mo ba nung mag-bar tayo, Sammy? Umiiyak na simula niya. Gusto niyang ikwento sa kanyang pinsan ang lahat dahil pakiramdam niya ay gusto nang sumabog ang kanyang ulo sa kakaisip. Nakatitig lang sa kanyang babae habang naghihintay sa susunod niya pagsasabihin. Humugot muna siya ng isang mahabang buntong hininga. Nung gabing yun, ay may nakasayaw akong isang matipunong lalaki. Lasing ako kaya hindi ko na alam kung anong mga pinagagawa ko. Natagpuan ko na lang sarili kong nakahubad-hubad sa loob ng isang magarang kotse sa amin. Umiiyak niyang wika. Diyos ko, Samantha! Problemadong wika nito habang napapailamo sa mukha nito gamit ang sariling palad. Namumukhaan bang lalaki? Sabihin mo sa akin para mabalikan natin sa bar. Kaagad siyang umiling dahil sa sinabi nito. Mas lalo lang siyang napaiyak dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang pinsan kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Kasalanan ko ang lahat ng to. Dahil kung hindi pa sana kita pinilit na isama sa bar na yun, ay hindi mangyari to sa'yo. Patawarin mo ako, Sam. Mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. Maging ito ay napaiyak na rin. Mamayang gabi, hahanap ako ng paraan para makabalik tayo sa bar na yun. Hahanapin natin ng lalaking yun, Sam. Hindi na kailangan, Sammy. Nakayukong wika niya sa babae. Pero bakit? Dahil sa Sir Duke ang lalaking yun, Sammy. Siya ang ama ng dinadala ko.
Biglang natuon si Sammy sa pagkakatayo nito, habang siya naman ay mas lalo pang napahagulhol. Anong sinasabi mo, Samantha? Tila wala sa sariling tanong nito sa kanya, kaya wala siyang ibang nagawa kung hindi ay ikwento sa kanyang pinsan ng lahat. Mahal ko na si Sir Duke, Sammy, kaya buo ng desisyon ko. Aalis na ako sa bahay na to. Uuwi na ako sa amin. Hindi pwede, Samantha. Aalis ka na hindi mo malang ipagtatapat sa amo natin na buntis ka at siyang ama. Kung ayaw mong ipagtapat sa kanyang totoo, pues ako ang kakausap sa kanya. Huwag, Sammy. Huwag mong gawin yan. Sa tingin mo ba, maniniwala siya sa sasabihin mo sa kanya? Lasing kami pareho sa gabing yon. Hindi niya na ako naaalala, Sammy. Kaya alam kong hindi siya maniniwala. Kahit sabihin ko pa sa kanyang totoo, ay hindi niya pa rin ito matatanggap. Bakit? Kita mo naman na may girlfriend na yung tao. Pangalawa, ang layo ng agot namin sa buhay. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa kanyang totoo. Aalis na lang ako dito. Aalis ako. Umiiyak ng pakiusap sa babae. Agad naman siya nitong niyakap ng mahigpit, habang siya naman ay umiyak lang ng umiyak. Nang mapagod na siya sa kakaiyak, ay agad siyang nakatulog kasama si Sammy. Maging kanyang pinsan ay sobrang lalim ng tulog nito. Hanggang sa bigla na lang siyang nagising dahil si isang katok mula sa labas. Hindi ito nagsalita, kaya alam niyang si Ate Betty yun. Andiyan na po, saglit lang. Mahinang wika niya dahil baka magising si Sammy. Agad niyang binuksan ang pinto, pero laking gulat niya kung sino ang tumambad sa kanya. Sir, kayo po pala. Ani niya habang nauutal. Are you crying, Sam? Kunot noong tanong nito sa kanya habang titig na titig ito sa mga mata niya. Bigla siyang kinabahan at mabilis na umiling. Akmang isasara na sana niya ang pinto dahil nahihiya siya, pero bigla siya nitong hinila papalabas ng kwarto at mabilis itong naglakad. Teka lang po, sir. Kinakabahang ani niya sa lalaki. Hindi ito nagsasalita. Basta hinila lang siya nito sa kung saan, hanggang sa bigla na lang nanlaking kanyang mga mata nang makitang sa kwarto nito sila pupunta. Teka sir, bakit dito mo ko dinala sa kwarto mo? Baka mapagalitan pa ako ni Ma'am Chloe. Wala na siya dito. Umuwi na. Pero ano pong gagawin ko dito, sir? Hindi ito sumagot sa tanong niya. Bagkos ay bigla siya nitong pinapasok sa kwarto nito at marahang pinaupo sa couch na naroon. Akmang tatayo na sana siya, pero bigla siya nitong pinigilan at marahang tumabi sa kanya. Titig na titig ito sa kanya, kaya siya na may napaiwas ng tingin sa lalaki dahil biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Sam? Seryosong wika nito sa kanya. Bigla siyang kinabahan nang hindi mawari, kaya akmang tatayo na sana siya, pero mabilis siya nitong hinawakan. Bigla siya nitong hinila, kaya hindi sinasadyang napapaupo siya sa kandungan nito. Sir, lalabas na po ako, please. Nahihirapang pakiusap niya dito. Please what, Sam? Biglang nalaking kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kamay ng lalaking marahang humahaplos sa braso niya, pababa at pataas. Kaya bigla siyang nahihirapang huminga dahil sa kakaibang sensasyong dala sa mainit itong mga palad. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala yun? Bigla siyang natuon sa kanyang pagkakaupo, kasabay noon ay ang biglang paglaki ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang umakyat ang kanyang dugo sa kanyang mukha dahil sa nararamdaman niyang matinding init. Pero mas nagulat pa siya nang marinig niya ang nakakatakot na tawa ng lalaki sa gitna ng leeg niya. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo, sir. Aalis na po ako. Kinakabahang wika niya at akmang tatayo, pero maaga pa rin ang lalaki at mabilis siyang natigilan sa pamamagitan ng mahigpit na yakap nito sa kanya. Sir, please, ilalabas na po ako. Pakiusap niya dito, pero bigla lang siya nitong pinaharap. Nagulat siya dahil sa sinabi nito. Marahan itong hinaplos ang kanyang muka habang titig na titig ito sa mga namamaga niyang mga mata. Nung uni nagtataka ako kung bakit pamilyar ka sa akin. Ang kakaibang pakiramdam kong to sa tuwing nasa malapitan kita o sa tuwing mahahawakan kita. Malambing na wika nito habang patuloy pa rin hinahaplos ang kanyang pisngi pababa sa kanyang mga labi. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Kinakabang aniya dito habang pinipigilan ng kanyang paghinga. Napakurap-kurap pa siya nang bigla itong umisi ng nakakaloko habang nakatitig sa labi niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw palang babaeng yun?
Alam kong nakilala mo ako sa gabing yun, Sam. Dahil sa sinabi nito, ay bigla siyang nagpupumiglas upang makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. You can't deny on me, Sam. Kaya ka ba umiiyak dahil doon? Wika nito sa kanya habang mahigpit siyang hinahawakan nito. Pero mas nagulat pa siya nang mapagtanto kung ano ang posisyon niya sa kandungan nito. Nakapatong na pala siya sa kandungan ng lalaki habang nakaharap dito. Biglang nag-init ang kanyang pisngi dahil doon. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo, sir. Pakiusap. Bitawan niyo na ho ako. Lalabas na po ako, sir. Pakiusap po. Dahil sa kabang nararamdaman niya, ay hindi niya na napigilan ng mapaiyak. Natatakot siya dahil alam naman niya kung anong ibig sabihin nito. Isa lang ang alam niya. Alam na nito na siya ang babaeng nakasama nito sa bar at nakaniig nito sa loob ng sasakyan nito mismo. Shh, it's okay. Stop crying, Sam. Pag-uusapan natin ang bagay nito kapag okay ka na. So please, don't cry, babe. Malambing nitong wika sa kanya. Bagay na mas lalong nagpapaiyak kay Samantha. Pero mas tuwulot siya dahil sa ginawa nito. Bigla kasi siya nitong sinunggaban ng isang mapusok na halik. Nung una'y nagpupumigla siya, pero ano nga bang laban niya sa lalaki gayong sobrang lakas nito? Tila ba nababaliw kasi siya sa mga haplos ng lalaki? Aaminin niyang na-miss niya ang pakiramdam na yon. Kaya natagpuan na lang niya ang sariling nagpaubayo sa lalaki sa pangalawang pagkakataon. Hinayaan niya itong sanais ito sa katawan niya. Nagising siya na masakit ang kanyang buo niyang katawan. Mabilis siyang napabalikos ng bangon nang maalala niya ang lahat ng mga kaganapan. Agad niyang pinulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Mabilis siyang nagbihis at halos patakbong lumabas ng kwarto. Baliw ka na, Samantha! Baliw ka na! Umiiyak niyang wika sa sarili. Pagkarating niya sa kanyang silid, ay wala na doon ang kanyang pinsan. Nakaramdam na rin siya ng pagkagutom, pero inindan niya lang iyon. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, ay mabilis siyang nagbihis nang biglang bumukas ang pintuan ng silid at iniluwa doon si Sammy. Teka, anong ginagawa mo, Samantha? Nahihibang ka na ba? Isin ka pupunta? Untaga ganito sa kanya. Uuwi na ako, Sammy. Ang total, nakuha ko na ang sahod ko. Doon na lang ako maghahanap ng bagong trabaho sa probinsya. Buo na ang desisyon kong aalis sa bahay na to. Ano? At bakit ka aalis? Aalis ka na hindi mo malang sinabi kay Sir Duke ang totoo? Agad siyang napabaling sa babae. Anong gusto mong gawin ko, Sammy? Sasabihin ko sa kanya na nagbunga ang ginawa namin sa gabing yun? Saka, narinig ko ang usapan nila ni Ma'am Chloe na ayaw pala ni Sir Duke na magkaroon ng anak. Naiiyak ng wika sa pinsan. Bigla naman itong natahimik dahil sa sinabi niya. Mabilis nang isinukbit ang kanyang bag. Konti lang naman kasi ang mga gamit niya, kaya nagkasya ito sa isang traveling bag. Aalis na ako, Sammy. Magpapaalam lang muna ako kay Manang Lourdes. Salamat sa pagtulong mo sa akin para makapasok dito. At sana, maintindihan mo rin ako, insan. Mabilis siyang lumabas sa silid at nagtungo sa silid ng ginang. Nagulat pa ito dahil sa biglaang pag-alis niya. Pero ang dinahilan niya ay may sakit ang kanyang ina, kaya kinakailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon. Nang makasakay na siya ng taxi, ay doon na siya napaiyak ng husto. Marahan niyang hinaplos ng kanyang tiyan at pinakiramdaman nito. Patawarin mo ako, anak, kung bakit dinala kita sa ganitong klaseng sitwasyon. Maiintindihan mo rin ako balang araw kung bakit ko ito nagawa. Lihim na wika niya sa kanyang sarili. Pagkarating niya sa terminal ng bus, ay kaagad siyang bumaba ng taxi at hinanap ang bus na papunta sa kanilang probinsya. Pero bago pa iyon, ay bumili muna siya ng tubig at biskwit. Akmang sasakay na sana siya ng bus, nang bigla na lang siyang mapatili nang may biglang bumuhat sa kanya. Teka lang, anong ginagawa mo? Sino? Agad siyang napatigil nang makilala kung sino ito. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib nang makita si Duke habang seryosong mukha nito. Hindi ito nagsasalita, pero natatakot ang itsura. Mukha kasi itong galit na galit. Nakita niyang pinagtitinginan sila ng mga tao sa terminal na yun, pero wala siyang naramdamang hiya dahil nakafocus lang ang atensyon niya sa lalaking bumuhat sa kanya. Mabilis siya nitong pinapasok sa isang magarang sasakyan na nakapark lang din sa labas ng terminal. Napapiksi pa siya dahil sa malakas itong isinara ang pinto ng kotse. Umikot ito sa kabilang side. Pagkatapos ay pumasok ito sa driver's seat at mabilis na pinaandar ang sasakyan kaya bigla siyang kinabahan. Teka, isan mo ako dadalhin? Ibaba mo ako, sir. Baka maiwan ako ng bus. Tarantang ani niya sa lalaki, pero hindi ito nagsalita.
kaya mas lalo lang siyang kinabahan dahil nakita niya kung paano gumalaw ang panga nito. Bigla siyang naiyak dahil sa takot na kanyang nararamdaman, lalo pa na halos pari-parinan nito ang sasakyan. Hindi niya na napigilan ng mapahikbi habang marahang sinapo ang kanyang tiyan. Takot na takot siya dahil baka mapano ang kanyang anak. Mukhang bigla namang natauhan ng lalaki sa ginagawa nito, kaya mabilis itong naihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Damn it! Malakas na mura nito habang malakas na hinampas ang manobela, kaya hindi niya maiwasang mapapiksi dahil sa takot. Agad siyang napasiksik sa dulo ng upuan at doon umiyak ng umiyak. Why the hell didn't you tell me? Mahinang wika nito, pero kahit ganun pa man, mahihimigan pa rin sa boses nito ang matinding galit. Answer me, Samantha. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka pala at akong ama? Doon biglang huminto ang pagdibok ng puso niya dahil sa narinig. Agad siyang napabaling sa lalaki na ngayon ay galit na galit ang mukha. Maging ang mga mata nito ay parang bang nagbabaga na. Ano bang pinagsasabi mo? Please, ibalik mo na ako sa terminal dahil baka maiwanan pa ako ng bus. Uuwi na po ako. Hintakot ang ani niya sa lalaki, pero binilingan lang siya nito ng tingin habang may galit sa mga mata. And why would I do that? Ngayong alam ko nang buntis ka. Sa tingin mo ba, papauwin pa kita ha? Itinago mo sa akin ng magiging anak ko, Samantha. At ngayon, may bala ka pang iwan ako? Para ano? Para hindi ko na makita ang anak ko? Damn it. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Sammy ang totoo, ay wala pa akong kalam-alam. Galit na wika nito, kaya galit na binalingan niya ito ng tingin. Bakit? Anong gusto mong gawin ko, ha? Sir, ako palang babaeng nakaniig mo sa loob ng kotse mo sa gabing yon. At ngayon, buntis ako, kaya kailangan mo akong panagutan. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yun, ha? Malakas na sigaw niya sa lalaki habang umiiyak, kaya bigla itong natigilan at napatitig sa kanya. Ang dali lang sabihin yun sa iyo, dahil hindi naman ikaw ang nasa sitwasyon ko. Sa tingin mo ba may lakas na loob pa akong sabihin sa iyong totoo? Gayong hindi mo nga ako natatandaan. Pangalawa, paano ko sasabihin sa iyong totoo? Gayong may girlfriend ka na. Kaya pakiusap, pauwiin mo na ako. Hindi naman ako maghahabol sa iyo eh. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang magiging anak natin. Hindi ko rin siya ipagdaramot sa iyo. Kaya please, maawa ka sa akin. Pauwiin mo na ako. Hilam na sa luhang kanyang mamata, kaya hindi niya na naaninag ang lalaki. Akmang bubuksan na sana niya ang pintuan nang magulat siya dahil bigla siyang niyakap nito. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masigawan ka. Natatakot lang ako na baka tuluyan mo na akong iwan. Babalik tayo sa bahay. Aayusin natin to, okay? Wala tayong dapat na ayusin, sir. May girlfriend ka. Kaya pakiusap, pakawalan mo na ako dahil alam kong ayaw mo na magkaroon ka ng anak. Nagpupumiglas pa rin siya kaya bigla nitong hinuli ang dalawang kamay niya at kinulong sa malaking palad nito. Hiwalay na kami ni Chloe, Sam. At saka, pagkatapos ng ginawa mo sa akin kanina, basta-basta mo na lang akong iiwan. Paano naman ako? Saka huwag kang malikot. Baka mapanong magiging anak natin eh. At sino bang nagsabi sa'yo na ayaw ko ng anak? Narinig ko ang usapan ninyo ni Ma'am Chloe. Kaya huwag ka nang magkaila pa. Kaya pauwiin mo na ako, sir. Bigla siyang nag-iwas ng tingin ang sabihin yun sa lalaki. Bigla kasing kumirot ang puso niya. Nakita naman niyang napangisi ito nang nakakaloko sa kanya. Sinabi ko ba na ayaw ko ng anak? Siya lang naman ang nagsabi noon, hindi ba? Pangalawa, sa kanya lang naman ako ayaw na mag-anak. Dahil walang ibang gustong babaeng yun kung hindi ay libutin ng buong mundo. Mapapabayaan niya lang ang magiging anak ko. Inuunahan mo naman ako eh. Well, kahit pa naman hindi kita maabutan ngayon, ay talagang hahanapan pa rin kita kahit sang lupalop ka man magpunta. Iiwan mo na lang ako ng basta-basta pagkatapos mo akong baliwin? Hell no, Samantha. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, hahayaan ko na lang na iwan mo ako ng ganun-ganun na lang? Hindi ako papayag, Samantha. Hindi ko alam kung kailan ko pa ito naramdaman sa'yo. Basta nakita ko na lang sarili ko na isang araw na hindi na masaya kay Chloe. Nakita ko na lang sarili ko na palagi kang pinapanood habang nilalanta ka ng isang buong box ng pizza na sinadya kong ipa-deliver para sa'yo. Kung alam ko lang na naglilihi ka na pala ng mga panahon na yun, at kahit 10 pizza pang bibilhin ko sa'yo araw-araw. Bigla siyang nagulantang dahil sa sinabi nito. Hindi agad siya nakapagsalita. Pinapanood mo ako? Ikaw ang bumibili ng mga pizzang yon?
Nauutal na tanong niya sa lalaki. Bigla naman itong umisi sa kanya, sabay halik ng mabilis sa labi niya. Yup, binili ko yun para sa'yo. Kaya pag-usapan natin ng maayos ang bagay na to. Uuwi na tayo sa bahay. Tatawagin ko si mommy at daddy mamaya para ipalam sa kanila na magkakaapo na sila. Kaya humanda ka na dahil alam kong lilipad agad ng mga yun pauwi dito. Ano? Teka, hindi pa ako handa. Huwag ka mag-alala. Mababait ang mga yun, trust me. Tsaka bukas na bukas din ay pupunta tayo ng hospital para ipa-check up si baby. Damn, magiging daddy na ako. I can't wait to see my mini version. At patawarin mo ako kung hindi agad kita nakikilala. Hindi ko agad na-recognize na ikaw palang babaeng nagpabaliw sa akin. Alam mo bang bumalik ako sa bar na yon para tingnan ng mga CCTV kung sino ang babaeng nakasama ko sa gabing yon? Ang babaeng hindi ako pinatulog sa kakaisip. Totoo ba yan? Oo. Kaya pala ibagad ang naramdaman ko nang mapalapit ako sa'yo. Dahil ikaw palang babaeng hinahanap-hanap ng isip ko. Wika nito habang marahang hinahaplos ng kanyang tiyan. Kaya hindi na maiwasang mapaiyak dahil sa tuwa. I don't know if this is love, Samantha. Kung hindi, hayaan mong samahan kita sa araw-araw at iparamdam sa'yo ang nais kong maipadama. At ikaw nang bahala kung pag-ibig na nga ba yun. May pakay ka naman sa anak mo, di ba? Of course. Mabilis na sagot ni Duke. Binibigyan mo ako ng pagkain na hindi ko alam. May pakay ka rin sa akin. Baka love na nga yan. At ako, nagsiselos ako kay Chloe. Napasinghap si Samantha. Hindi na natuloy yung sinasabi dahil sinabasid na siya ng halik ni Duke. I love you, Sam. Mahal din kita, Duke. Bumalik nga sila sa mansyon sa araw din na yon. Masaya nilang inanunsyo sa lahat ang nangmamagitan sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay nagulat siya dahil bigla ngang dumating ang mga magulang ni Duke. Tuwang-tuwa ang mga ito. Umabot pa nga sa puntong umiyak ang mommy nito dahil daw sa wakas magkakaapo ng mga ito. Hindi niya inaakala na ang simpleng pamamasukan pala niya bilang kasambahay ay biglang nauwi sa ganong sitwasyon. At dahil gusto ng mga magulang ni Duke na may kasal sila bago mailuwal ang kanilang anak, ay nagpakasal muna sila sa West. Saka na lang daw sila magpapakasal sa simbahan kapag nakapanganak na siya. At syempre, tutul sana ang kanyang mga magulang dahil nga si sobrang layo ng estado nila sa buhay. Pero kalaunan din ay pumayag ng mga ito nang mamanhikan si Duke sa kanila kasi yun ang gusto ng kanyang ama. Dito na po nagtatapos ang magandang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa susunod po muli. Maraming salamat!